Kaugnay na balitang yan, itinuturing naman ng Malacanang na isang welcome development ang pagkakaaresto kay Delphine Lee. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Val, kay daan ito upang umusad na ang kaso at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng naturang scam. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Itinuring ng Malacanang na magandang hakbang ang pagkaaresto kay Delphine Lee, founder ng Globe Asiatic, para umusad ang kaso at mabigyang hustisya ang mga biktima na umano'y mahigit 6 na bilyong pisong housing scam. I recall at one event, the President did mention na kahit kayo magtago, mahahanap natin kayo. So this is a good step, at least for government. Nauna ng kwenestyon ng kampo ni Lee ang pagpapatupad ng warrant of arrest matapos isang tabi ito ng Court of Appeals. Sa paliwanag ng palasyo, may nakabimbing petisyon ng Department of Justice sa Korte Suprema kaugnay nito. I received several queries about this, and the position of Pag-ibig, of DOJ, and of government is this: that when the Court of Appeals handed down the decision stating that one of the 5 respondents should not have been included, thereby making it seemingly impossible to prosecute for syndicated estafa, which requires 5. So, lumalabas po, 4 na lang sila. Government appealed that decision to the Supreme Court. The mode of, as lawyers like to call it, was under Rule 45 of the rules of court. Thereby, hindi po naging final and executory dahil nagsampa tayo ng apila yung naging desisyon ng Court of Appeals. And proof positive of the fact that it did not become final and executory are 2 things. One, the warrant of arrest was not recalled, and which is normally the case in case the quashing is made final. Hindi po siya ni-recall. At pangalawa, yung whole departure order against Mr. Delphine Lee was not lifted. And we all know that hindi naman po kayo magkakaroon ng whole departure order kung wala din kayong nagiging paglilitis sa ating mga korte. So yun po yung ating posisyon. Naipabot na sa kaalaman ni Pangulo Aquino ang pagkaaresto sa founder ng Globe Asiatic. Isa umano si Lee sa umano'y high-profile fugitive kasama ang magkapatid na dating Palawan Governor Joel Reyes at kapatid nito na si Mario Reyes, dating AFP Officer Jovito Palparan at dating Dinagat Congressman Ruben Ecleo. Nauna ng pinabulaanan ng kampo ni Lee na ito ay nagtatago. He was updated last night when tracker teams had finally pinned down Mr. Lee. And, you know, I suppose he has a mental list of the big, may tawag siya dyan 6 ba 5? O basta 1 down na ngayon. So at least, you know, efforts that used to be concentrated on finding this particular person can now be diverted to other persons that need to be tracked down. Kasunod dito, muling tiniyak ng palasyo ang pagkilos ng gobyerno para maaresto ang iba pang pinaghahanap ng batas. Ipinaubaya na rin ng Malacanang sa Department of Justice ang pag-imbestiga na may taga-gobyerno na umano'y sangkot sa housing scam. Siguro po yung pwede nating sabihin sa kanila ay wag po tayong mawawala ng pag-asa. Siguro po, prior to the arrest of Mr. Delphine Lee, yung mga nagreklamo din po sa Globe Asiatic, baka yan din po yung nararamdaman. Ngunit tingnan po naman natin yung biglang the sudden turn of events na kagabi lang po, nasa government custody na siya. So, it will move on. Yun nga ho ang sinabi ng Pangulo. While iniisip po nila na makakatakbo po sila at makakapagtago, mahahanap din po sila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.